Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome mga kaibigan at mga giliw naming mga taga-subaybay. As always, welcome po at sinasabi po natin na maiba naman po tayo sa gitna ng maraming mga kaguluhang pangkomunidad, mga pagtatanim ng paggagalit sa puso natin. Bisitahin naman natin ang mga pagpapaalala ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kaya nga ang ating segment na ito ay pinamagatang ang sagot ng Biblia. Wala pong pangakong unuman at ang tanging maipagsisilbi namin sa inyo ay kung ano ang tugon ng Biblia sa mga kaganapan nga sa ating lipunan, at ano ang maring maitulong ng Biblia sa ating everyday survival, ika nga. At narito po ang ating line-up sa mga ibang araw na bukod po dito sa inyong nasusubaybayan, ay pwede nyo kong pakinggan, panoorin sa ating pong o sa iba't ibang platforms. Gaya ng mga sumusunod, itong ating mga production programs: Blessed Day, The Climb, Likhawit, ang Kabanal-Banalan, Teleradyo, Full Life, and of course ito pong ang sagot ng Biblia. Narito naman po ang ating schedules via our MHC Media Facebook page at YouTube channel, Mondays to Fridays at 6 in the morning and Mondays to Sundays at 7. So yung pong lineup natin, doon po nyo masusubaybayan sa iba't ibang mga time slots. Over at DWBL, 1242 kHz, Mondays to Fridays po yan, sa ganap na ika-7:30 po ng umaga. Tuwing linggo naman, sa ganap na ika-4 ng hapon. 101.3, radyo natin Odjongan, Romblon, Mondays to Fridays, 8:30 ng umaga. Tuwing Sabado ay sa ganap na ika-5:30 po ng hapon. Sa linggo naman, o tuwing linggo, sa ganap na ika-1 po ng hapon. Sa himpilan DWAI 99.1 sa FM, sa Ifugao po ito, every Tuesday sa ganap na ika-1 po ng hapon. At na-mention ko po, ito ang ating Facebook accounts na pwede nyo po masubaybayan ang nasabing programming natin. MHC Media Facebook page at ang Kabanal-Banalan. So pagbukas nyo po ng account ninyo, i-type nyo po dun sa search bar ang mga sumusunod na ito: MHC Media, ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube naman, ganun din ang proseso. Ita-type nyo ho ang The Most Holy Church. Via Instagram, kung meron po kayong mga account sa Instagram, at Kabanal-Banalan. TikTok naman at MHC Media. Ating official website, www.mostholychurch.com. Samantala, narito naman po ang ating mga text lines: 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-5555009, 0909-5555009, 0991-4192-027, 0991-4192-027. Ang ating punong tanggapan, ang ating headquarters ay nasa Maynila, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel Brother George Quirino, at nasa paglilingkod nito ang punong abala nitong ating program, ang isa po sa mga bishops ng church, ang kapatid na Uziel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Wala po naman. At salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, dahil patuloy pong pinapayagan nyo na makapaglingkod kami sa inyo sa pagpapadala po ninyo ng mga katanungan na sinisikap namang masagot
sa pamamagitan po ng Biblia. At siyempre, nagpapasalamat po tayo sa Diyos na gumagabay sa atin upang ayon sa kanyang ibig ay magtuloy-tuloy ang programang ito. So as always, ang magiging paraan po ng ating pagbasa o paglalahad ng mga katanungan ay sa mga pre-recorded po nating video clips courtesy of real people na na-interview po natin. At ang ating disclaimer, of course, sila po ay nagpahintulot na maere ang kanilang mga videos. Narito po ang una nating katanungan for the day. Hello po, ako po si Maricarla Gorayan from Capiz po. Mayroon po akong tanong na kung isa lang po ang iglesia ng tinayo ng Panginoon, bakit marami pong iglesia sa panahon natin ngayon? Very good question. Kasi talagang katakataka. Kung nagbabasa talaga tayo ng history, it appears, kapatid na Yoshel, Opo. nung panahon ni Kristo, isa lang talaga ang tinatag niyang iglesia. Ngayon, napakaraming iglesia. Yung tanong niya, bakit ko kaya marami ang churches o iglesia? Yan po mahalagang maunawaan nating mabuti. At sa Biblia po, talagang matitiyak po natin na ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo Jesus at ipinapahayag maging ng mga apostol tulad ni Apostol Pablo na talagang may isang iglesia lamang. Yun ang itinayo ng Panginoong Kristo Jesus. Ang tinutukoy po, yung grupo ng pananampalataya. Kasi nga ngayon, napakaraming grupo ng pananampalataya. Pero ang itinayo ng Panginoon, talaga pong isa lang. At yan binigyan diin ni Apostol Pablo. Basahin po natin. Narito po, para pagtibayin ng talagang paniniwala nyo na, Sister Maricar. Sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Efeso 4:4, may isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Yan. Napakalinaw naman. May isang katawan. Yun ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Hindi marami. Kung dumami, hindi yun ang talagang kalooban ng ating Panginoong Diyos, kundi ang talagang ayon sa Kanya, ayon kay Apostol Pablo, may isang katawan lang. Alam po ba ninyo kung ano yung tinutukoy niya na may isang katawan? Ipiniliwanag din po niya kung alin ang tinutukoy niyang isang katawan. Opo. Narito sa parehas pong liham, ngayon naman ay sa 3:6, basahin po natin sa saling salita ng buhay. At ito nga ang lihim na layon ng Diyos, na dahil kay Kristo, kabilang din ang mga hintil na sa mamanahin ng mga Hudyo. Ang Hudyo at ang hintil ay mabubuklod sa isang katawan. Walang iba kundi ang iglesia. At ang mga hintil ay may bahagi rin sa mga pangako ng Diyos ng Ebanghelyo. Yan. Gaya ng maliwanag, yung isang katawan na sinasabi sa makatwid, walang iba kundi ang iglesia. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo, may isang katawan, ang tinutukoy niya, may isang iglesia. Yung isang iglesia yun, ayon sa kanya, doon niya gustong tipunin, pagsamasamahin ang hintil at mga Hudyo. Yung Hudyo, yun yung mga Israelita, yung mga hintil, yun ang mga tao na labas sa bansang Israel, katulad po natin. Pero Hudyo man o hintil, lahat po ng tao ay gustong tipunin ng Diyos sa isang iglesia lang. Kasi nga po, isa lang talaga ang itinayo ng Panginoon na iglesia o iglesia na kanyang pag-aari. Kaya kung ang pumapasok na tanong uli sa isip nyo nga, bakit dumami? May paliwanag din dyan at sinabi na po yan ng ating Panginoon. Opo. Kahit ni Apostol Pablo pa rin. Ngayon ay sa liham niya sa mga kapatid sa Roma 10:2-3. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila
ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. O yan, napakalinaw. Di ba, kapatid na Gabriel? Yan, talagang mula dyan, sa panahong, yan, nagkaroon ng church dyan sa Rome. Mga kapatid po yan sa Roma, sinasabihan niya, meron talaga. Magsasanga, may magsasarili, may mag-e-evolve, ika nga, i-claim na itong church na ito, ang original, pero iba na. Kaya nga, sabi natin, ironically, sinabi niya yan sa mga kapatid sa Roma. Opo. Dahil sa pagnanasa na maitayo ang sariling kanila, unintentionally o intentionally, yan po nangyari. Isa lang originally, sabi niyo nga Opo. kanina. Kaya lamang, dahil nga sa mga sirkumstansya ng mga panahon, dito na nagsimula. Sabi nga ni Apostol Pablo, meron ang nasain, maitayo ang sariling kanila na nagkukubli sa likod ng fasad, yung larawan ng pagiging sa Diyos o pagiging kay Kristo. Opo, pagkatapos ay sasabihin, sa Diyos din naman kami. Yun. Kasi ang ipinakikilala namin, ang Diyos, isang Diyos lang. Si Kristo ang Opo. tagapagligtas namin. Opo. Kaya may mga naniniwala at nagsasabi, sa Diyos nga din sila. Kasi hindi naman sila nagtuturo ng masama at inaakay nila ang tao sa mabuti. Sa katotohanan po, nananatiling isa lang ang sa Diyos. Opo. Lahat po, bukod dun sa isa, itinayo na ng tao sa ganang kanilang sarili. Hindi na po tayo ng Diyos yun. At alam po ba ninyo kung gaano kasama yung ginawa ng mga tao na nagtayo ng sariling kanila sa halip na sumama dun sa itinayo ng Panginoong Kristo Jesus? O tingnan po ninyo kung Narito. gaano kasama yun. Ang kasaysayan ng mga apostol sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, 4 at 11, siya ang bato na itinakwil niyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Yeah. Maliwanag ang nakasulat. Ang pagtatayo ng bahay, ng church, ng sariling kalipunan sa ganang kanilang sarili. Hindi napasakop dun sa nakatayo na itinayo ng Panginoong Kristo Jesus. Maliwanag po, ang pagtatayo ng sariling church, sariling samahan, bukod sa itinayo ng Panginoon na doon nakasama ang mga apostol, yaon po ay tahasang pagtatakwil sa Panginoong Kristo Jesus na naging Pangulo sa panulok. Pundasyon Opo. ng isa. Kasi nga, pundasyon, isa, si Kristo, siya lang. Claim lang ng iba yan na sila kay Kristo pa rin. Opo. So, sa history, kita natin, maugat natin, dito pa lang sa pahiwatig ni Pablo at mga apostol, Opo. it will eventually happen talaga. Kasi nga noon, nakikita rin nila nakikita maraming mga sekta ng reliyon at hindi malayo na kahit itong original na itinatag ni Kristo, pag nawala na kami mga apostol, syempre, nandito pa kami. We adhere to the strictest sense ng ating pagiging iglesia. Syempre, pag lumao ng panahon, may mga influensyadong mga tao, nakikialam, gagamitin sa kanilang pansariling political na interest ang samahan natin. Ang iglesia, isang iglesia, ayan na, mag-iiba na yung iglesia at eventually, dumadami sa pagdakbo ng panahon na kunwari, dala ang prinsipyo ng Kristyanismo, pero ang talagang ginawa nila pagtatayo ng sariling kanila. At yun po ay mabigat na kasalanan sa Panginoon. Dahil yun gaya ng pagtatakwil sa Kanya. Dahil pagka nagtayo ka ng sarili, gaya ng hindi mo siya kinikilala. Hindi ka napasasakop sa Kanya. Sa ating Panginoong Kristo Jesus. Bakit po? Ano ba ang Panginoong Kristo Jesus dun sa iglesia na siya ang nagtayo? O mababasa po natin yan sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 23. Yan. Bakit po kasalanang pagtatakwil sa Kanya? Narito. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Yan. Kaya malaking kasalanan. Pagtatakwil sa Panginoong Kristo Jesus. Ang pagtatayo ng iba pa sa Kanyang itinayo. Kasi dun sa itinayo niya, siya ang Pangulo. Ano ibig sabihin na siya ang Pangulo? Siya nakasasakop. Siya namumuno. Nagtayo ka ng iba. Di gaya ng ayaw mong magpasakop sa Panginoon. Kaya yung
nagsasabi sila'y kay Kristo din. Church din naman yun sa kanila. Labag po sa kalooban ng Diyos yun. Ang gusto po ng Diyos, doon sa itinayo niya, doon tayo magsama-sama. Kaya napakahalaga po ng tanong na ito na ipinadala sa atin ni Miss Maricar. Dahil katotohanan po, isa lang ang church o iglesia na itinayo ng Panginoong Diyos. Yun ang dapat po nating hanapin. Dahil doon po gusto ng Diyos pagsama-samahin ang lahat ng kanyang mga lingkod na ipinakikilalang magiging bahagi ng kanyang isang katawan o isang church. So sana naging enlightening. It's an enlightening experience, isang karanasang nakapagpapalinaw po ang sagot ng Biblia para po sa ating kaibigang si Binibining Maricar. Salamat po. So, moving on, sa next video clip po tayo, kapatid na Yusel. Ako po si Edwin A. J. Soriano ng Ordaneta City, Pangasinan. At ang katanungan ko po ay, totoo po bang pwedeng magparamdam ang kaluluwa ng mga patay? Yan ang madalas na tanong sa atin. Yan ay mauuri ng FAQ, Frequently Asked Question. Opo, hindi naman natin pwedeng hindi sagutin. At hindi ho natin pagsasawaan. Opo. Sapagkat fascinated po maraming tao tungkol sa patay. As much as we are also fascinated na mamangha tayo sa buhay, yung afterlife o yung kasunod, yun ang maaring hiwaga po sa maraming tao. Kung totoo ba na makapagpaparamdam yung kaluluwa ng taong patay na, tuwid po namin sasabihin sa inyo, hindi na po. Hindi po totoo yun. Ayon sa sinasabi ng Biblia. Ang dahilan po, mababasa natin. Sa Ecclesiastes 9:5-6, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Naging ang kanilang pag-ibig, kaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakilanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. O yan. Napakalinaw po naman. Pagka ang tao po namatay, yung alaala, nalimutan na. Opo. Pati yung kanilang pag-ibig. Opo. Pati yung pagtatanim o yung galit na sinasabi. Opo. Karaniwan, di po ba, kaya daw magpaparamdam kasi merong may utang sa kanyang hindi siya nabayaran. Sisingilin niya sa paraang guguluhin habang... Kaya may krimen na nagawa sa kanya. Opo. Sisingilin. O di kaya meron siyang daladalang pagmamahal na hindi niya gano'n na-express o nabubuhay siya. Opo. Lagi niyang... hindi po totoo yun. Kasi maliwanag po, maging ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagtatanim, ang alaala, wala na pong lahat yun pagka ang tao ay namatay. Yan ang nakasulat sa Biblia. Yan po ang sagot sa atin. Ngayon, kung iisip, bakit po merong parang nagsasabi na may nararamdaman sila, kapatid na Gabriel? Siyempre, ang Biblia din ang magpapaliwanag yan. Ito ang eksplanasyon sa maraming, sabihin na natin, nauuring paranormal experiences na kung saan nakaka-enkwentro tayo ng umano'y mga espiritu, mga kaluluwa. Biblia ho makakapagpapaliwanag po yan. Basahin natin. Narito po sa Job 7:9-10. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol, ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Ayan. Kaya yung nagsasabing may nagpaparamdam, kabaliktaran po yun ng talagang sinasabi ng Biblia. Yun ay pagsalungat sa sinasabi ng kasulatan. Sa madaling salita, sabi-sabi lang po yun. Hindi po totoo. Dahil ang tao, pag namatay, maliwanag po. Yun na. Hindi na babalik yun. Hindi nga niya alam kung alin yung bahay niya. Wala nang direksyon. Wala na. Kaya imposible na. Theoretically, kung
ahon pa man siya, hindi niya alam kung nasa yung bahay niya. Kasi nga, imposible, hindi na pwede mangyari. Opo. Yung ginamit na termino dyan, Sholi, ibig sabihin niya, yung Libingan. libingan. Nalibing ka na, hindi ka na makakaahon. Tapos Opo. na. Kaya nga sabi dyan sa Hope, habang active ka pa, buhay ka pa, talagang nasusustina mo ang partisipasyon mo sa daigdig ng mga buhay. Oo, Pero alam. once na namatay ka na, Hindi mo na alam. wala na. Ngayon, sino may kakagawa ng kaguluhan sa isip ng tao? Ito explanation yan. Kasi nga, minsan, hindi mo maiwasan Nakaka-experience talaga. Hindi tayo dismissive doon sa sinasabi ng iba. Opo. Hindi, wala yan. Guni-guni mo lang yan. So, tatanggapin natin na meron talagang nakakaramdam. nangyayari. Yung Pero iba para siguro, sabihin na yun ay kaluluwa Opo. ng namatay, hindi Opo. totoo yun. Yung iba siguro, baka nga talaga guni-guni o Opo. imahinasyon. Kasi nga tayo mga tao, emotionally attached po tayo sa ating kapwa. Lalo Opo. na kung mahal mo. Kapatid na Yushel. Halimbawa, ikakasal na lang, namatay pa. Oo. Mm. Talagang buhos emosyon yon. Opo. Minsan ang emosyon natin sa sobrang taas ng ating damdamin o emosyon, tayo na dadaig, natatalo ng reasoning o lohika. Opo. Nakakalimutan natin ang turo ng Biblia. Pero it's okay, nangyayari po yan. Na ano ngayon ang paliwanag ng Biblia tungkol dito sa phenomena na na-experience ng iba ayon sa Biblia. Nandito sa pangalawang Korinto 11 at 14. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So, yun ang talagang dahilan. Si Satanas man, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kung yung pagiging anghel, kaya po ni Satanas na magkunwaring anghel para madaya ang tao. Yun pong magkunwari pang anak mo o kaya magkunwaring tatay mo, kaibigan mo. Hindi kayang gawin ni Satanas yan. Kaya po ni Satanas yan. Kaya, yan ang katotohanan. Ang may kagagawan po, kaya merong na-experience na parang may gumagala, parang may mga naglalakbay na kaluluwa. Kaya, na-experience po ng tao yan, ang may gawa niyan, ayon kay Apostol Pablo, yung nagpapakunwaring si Satanas. Papakunwari, pumapapel Ayan. sa papel ng namatay nating kamag-anak. Dahil hindi imposible sa kanya. Kaya gawin yun. Kahit nga tayong buhay, kaya nating magpanggap na ibang tao Halimbawa, bilang nasa sining ng pelikula o paggawa ng mga pelikula nga, kaya nating umakto gaya nung namatay. Halimbawa, mayroong palabas kailan lang, Manuel Quezon, ginampanan ng isa aktor natin. Gayang-gaya niya itsura, pati yung demeanor, pati pagkilos, pati yung pagsasalita, kayang gawin yan. Tayong tao. Si Satanas pa kaya? Opo, kaya sabi ni San Pablo, at hindi kataka-taka. Opo. Yan ang nakasulat. Talaga bang gumagala ang Diablo, kapatid na Gabriel? Na contrary do sa belief na yung kaluluwa ang gumagala. Opo. Basahin po natin. Biblia ho ang magsasalita kung sino talaga yung gumagala o namamasyal. Opo. Kaluluwa ba? Ito ang sagot ng Biblia. Unang Pedro 5:8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Yan. Ang gumagala po, hindi kaluluwa. Diablo ang gumagala. Ang intensyon, mandaya. Kaya huwag kayo maniniwala. Pag naniwala kayo na yung kaluluwa ng inyong mahal sa buhay ang gumagala at dinadalaw kayo, nasila na po kayo ng maling paniniwala na gusto ng Diablo. Kaya ang gumagala po talaga, hindi kaluluwa. Diablo po ang gumagala para lituhin, takutin, at imali ang ating pananampalataya sa katotohanan. So, for the end time, at kahit ulit-ulit kung tanong yan, sasagutin po natin yan. Kasi yan isa sa mga paano na yung binabaka natin. Ang maling paniniwala tungkol sa mga patay. Opo.
Salamat po. Bigandaan po natin ng isang original na komposisyon sa Kabanal-Banalang Iglesia, which reminds me na pinapaalala po natin, mga narinig niyo po dito yung original composition. We may not formally na ito'y naisasubmit for patent. Ito ho ay sa sandali na ito'y isa himpapawid. Ito po ay intellectual property po ng Kabanal-Banalang Iglesia. The Gift of Music, awitin po ni Sister Leia mula po sa... Shalom, brethren. I am Sister Leia. I'll be singing a song that is originally composed here in Sakop Wisdom. As I sing this song, may we be reminded that every melody we offer is a form of praise, a gift we return to the giver of all things, our Most High God. This song is entitled The Gift of Music. First you created me with tenderness in my mother's womb. Then you watched me grow and fly on my own. Then you gave me wisdom that I'll never find in this world. You showered me with grace, gave me faith, love and hope. Chapter of my life, all the things you taught me are buried in my heart. You taught me life will not be perfect, that sometimes I may cry. Hurdles will be on my way, but always find a smile, because you're giving me the greatest gift for life. It's the gift of music from you, my God. Now every time I sing, I know you're listening. Each note I play, you gave them to me. The voice you gave me is only for you. Is listening to. Now I'm all grown up and in another chapter of my life. All the things you taught me are buried in my heart. You taught me life will not be perfect, that sometimes I may cry. Hurdles will be on my way, but always find a smile, because you're giving me the greatest gift for life. It's the gift of music from you, my God. I thank you for everything you have given in my life. I thank you for the love I have in my heart. But I am most grateful for the gift I had. It's the gift of music from you, my God. Now every time I sing, I know you're listening. Each note I play, you gave them to me. The voice you gave me is only for your name. And when I sing to the earth, heaven
is listening to. And now, salamat po sa ating kapatid all the way from Canada. Pakinggan po natin, panoorin ang video clip number 3. Ako po, si Jamelyn Jasmine ng Urdaneta City, Pangasinan. At ang katanungan ko po ay, bakit po nagsasabit ng mga parol o gumagamit ng Christmas light at Christmas tree ang mga tao sa tuwing darating po ang araw ng Pasko? Well, Kasama ka ba doon? MK Gabriel? Ay, dati. Dati. Kasi ang origin talaga niya ni pagan, yung paglalagay ng lantern, kapatid na usual. Sa wikang Pilipino, parol. Originally, sa Spanish po, farol, F. Na nung ito ay nasama na sa ating lingwaheng Pilipino, ang Kastilang farol ay naging parol. Ibig sabihin nga, yung lantern ay sinasabit natin tuwing Pasko. So originally, nung dumalaw dito ang sinakop tayo ng Kastila, kasama sa mga tradisyon dala nila, yung tuwing sumasapit ng Pasko na merong siyam na araw ng nobina, na kung saan bahagi ng nobina nun, naglalagay sila ng mga ilaw, ng mga parol ng mga parol, na kung uugatin po natin, yun ang intensyon para i-commemorate, para festive, commemorate yung araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus na may kinalaman dun sa star na naging guiding star. Tala na naging guide dun sa mga pantas na lalaki upang matuntun nila ang kinalalagyan ng ating Panginoong Jesus. Pero kung uugatin po natin yung especially yung 5-pointed star. Ang star ho kasi tala, it's not really yung nakikita nating 5 points. Yung star ho kasi bituin, bilog po yan. Yung araw, bituin po yan Opo. Kung titingnan natin araw, bilog po siya. Kaya lang, doon sa malalayong malalayong bituin, it appears sa atin na para pag nagtitwinkle, merong mga rays, akala natin, binubuo ito ng 5 lima o 6. Pero ang typical o standard na gamit po natin ngayon, yung tawag ko pentakill. Pag may bilog, pentagram. Na ang original gamit po niyan, yung sinaunang, ang tawag po sa kanila outright tawag sa kanila pagans. Ang tawag sa kanila Wiccans, na gumagamit po ng pentagram, pentakill sa mga ritual po nila, kapatid na usual. Na diretsong mauugat po ang paggamit nito sa kanila. When we say pagans, they practice communing with nature, gumagamit po sila ng panggagaway, they cast spells, kapatid na usual, yun ho, original na gamit niya. Ngayon, inadapt lang ho sa Christmas decoration tuwing sumasapit po ang Disyembre. Ngayon sa tanong nga bakit, yun ho kasi nga, yung origin sa Pilipinas, nasakop tayo ng mga Kastila, nasama po yan kasama sa mga impluwensya ng mga Kastila sa atin, yung paggamit nga ho ng lanterns. Na kung sa Biblia natin babasahin, hindi itinuturo ng Biblia yan. Yung mga ganyang kasanayan na kaugalian na magsabit ng parol, maglagay ng Christmas tree, ano pa ba? Yung mga lahat ng may kinalaman. Gaya ng hollow, yung mga plants. Pagka nadaang kayo doon sa ilalim nung plant na yun, na dekorasyon, obligado yung nasa ilalim nun na mag-kiss. May mga ganun. Christmas tree. Kasama ho yan. Yun ho pagan din. Yun ay originally ang tawag ko doon yung evergreen tree, na kung saan sa Biblia mababasa din po natin yan, may representa sa pagkatanda ko kay Nimrod, kay Tammuz na anak niya,
na biblically, si Nimrod, alam natin, isang rebelde laban sa Diyos. Tapos yung anak niya sa pamamagitan ni Semiramis. Diyan ho naggaling yung evergreen tree na inadapt po tuwing magpapasko. Kaya yan po mga nakasanayang kaugalian sa pagtataguyod ng paganismo, pero sa pagiging Kristiyano, hindi po talaga itinuturo ng Biblia yan. Kaya kung yan po ating susundin, ang sinusunod po natin sinabi ng Panginoon kung ano. Basahin po natin sa Mateo 15:8 hanggang 9. Ito mga kaibigan, ipaglilingkod po namin sa inyo. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin. Nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Yan. Palibasa, wala po sa Biblia. Pero inuuri nila na yan para sa kaluguran ng Diyos, pagse-celebrate. Kasi daw, ipinanganak si Kristo sa ganyang panahon, December 25. Inaakala nila, yan bahagi ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Malinaw. Dahil yan hindi naman po iniuutos ng Diyos. Ang tawag po ng Panginoong Kristo Jesus, ayon sa kanya sinabi, pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Aral ng tao po yan, utos ng tao yan, sinusunod man natin na inaakala nating pagsamba sa Diyos, yan po'y walang kabuluhan. Kahit pa, sabihin natin para sa Diyos, sa kalooban natin, parang sa Diyos natin ginagawa yan, para sa kaluguran ng Diyos, maliwanag po ang sabi ng Panginoon, walang kabuluhan po yan. Pasensya na kayo sa diretsong pangungusap. Ibig sabihin, walang kabuluhan in English, meaningless. Wala akong sa masakit na salita, walang kwenta. Although it's pleasing to our eyes, sa senses, nakita natin kumukuti-kutitap na Christmas lights. Lalo na pagka December, malamig dito sa Pilipinas. Gusto natin sinusuot ang jacket natin. Ewan ko ba sa mga bata, gustong-gusto nilang nagja-jacket kahit mainit. Lalo pag malamig, pwedeng-pwede na. Gusto nila festive. Yun ang intention, festive when we celebrate things. Pero sabi nga ng kapatid na usual, quoting ito hong nasa Mateo, kahit may semblance, merong bahid ng makadiyos, may kabanalan kasi nga celebrating the birth of Christ. Walang kabuluhan. Sorry, mga kaibigan. Kasi pagka sa Biblia po natin ibinase, yung sineselebrate pag December 25, nasabi nila doon sa araw na yon ipinanganak ang Panginoong Kristo Jesus. Wala rin po sa Biblia yun. Dahil sa Biblia, ang paglalarawan kung kailan po ipinanganak sa laman ang Panginoong Kristo Jesus, matitiyak po nating hindi December 25. Basahin po natin. Hindi December. Tingnan po ninyo. Sa San Lucas 2:7 hanggang 8. Narito po ang sirkumstansya. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binal niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila na tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Yan. Nang ipanganak ang Panginoong Kristo Jesus, maliwanag po ang nakasulat. Binalot ng lampin, inihiga sa pasabsaban ng tupa. Ibig sabihin nun, sa koral, no? Doon yung inilalagay yung mga tupa. Ibig sabihin, nung panahon na yon, yung tupa, wala po doon sa sabsaban, kundi nasa parang. Nasa labas. Unoccupied, hindi okupado yung pasabsaban. Nasa labas yung, kaya nga pinagpupuyatan, ibig sabihin, binabantayan sa labas ng mga pastol. Pagka ba Disyembre, kapatid na Gabriel, pwede ba yan? Nagawin doon sa dako na doon nangyari ang pagkapanganak sa Panginoong Kristo Jesus? Hindi po. Based on season sa Israel, sa Jerusalem, hindi ho posibleng
magkaganon dahil taglamig din po yan sa lugar na yan. At tagyelo. Tagyelo, tagyelo sa lugar na yan. So, kahit maraming mga eksperto sa Biblia nagsasabi, it's kind of impossible to say that Christ was born during these days kasi nga, hindi po customaring inilalabas ang mga tupa kung tagyelo. Dapat naghahuddle po yan sa loob nung kulungan, nandun yung pasabsaban, nag-uumpok po sila dahil malamig. Opo. And yet, nasa labas, pinapakalat lang sila. Kaya binabantayan, baka lumayo ang mga tupa. Opo. Kaya hindi po totoong Disyembre dahil pagka Disyembre, nagyayelo po ang parang. Baka naman pinakakain ng yelo, kapatid na Gabriel. Meron na ba kayo na lamang gano'n na Scramble, panahon natin eh. Scramble. Tao kumakain. Pero yelo, hindi ako kumakain ng tupa. Anyway, kung yan po, ika nga sa salitang English, debunk na yung pundasyon ng celebration ng Christmas, all the rest, ika nga, merong domino effect yan. Yung ibang celebrations, lalo nang sinasabing no basis to celebrate. Hindi sa tayo killjoy. Ika nga, yung iba nga, napapansin natin, not necessarily they're celebrating Christmas anymore on 25. Gusto nila all-encompassing na. Kaya when December comes, especially in December 25, hindi na lahat yung nagsasabing Merry Christmas o kaya celebrate nila. Nagiging year-end na lang na celebration. Kasi they came to realize na hindi talaga ito kapanganakan ni Kristo to celebrate. Hindi naman tinuturo din eh. So, for example, December 25. Hindi tinuturo ng Biblia i-celebrate ang birthday ng ating Panginoong Jesus. Kaya, yan po. Ang sinasabi ng Biblia, hindi po mula sa Diyos. Mula sa Biblia, ang utos na magsabit ng parol, mag-celebrate ng December 25. Kasi hindi po December pinanganak ang Panginoon. At ang totoo, kahit po ang Papa sa Roma ay nagpahayag na talagang yan ay hindi totoo. May statement na silang ganyan. Opo. Maski po yung ilang mga mamamahayag sa TV, ay sinasabi din po yan. At kaya walang dahilan para gawin po yung ganong selebrasyon na ang ugat ay ang kaugalian ng mga ugaling pagano. Opo, kung na-mention ko, bibilisan ko na lang po. Kasi yung tradisyon na yan, yung na-mention natin kanina tungkol sa Roma, kausap ni Pablo. Opo. Yun kasi may nangyari dyan sa Roma na kung saan nalabusaw yung original na church, inadapt ho yung mga paniniwala ng iba na nandyan sa Roma para lang palabasin na yun nga, yung may semblance ng kabanalan pero walang kabuluhan. Opo. Kasama po dyan yung sineselebrate in ancient Rome ang pagsiselebrate ng isang kilalang Diyos nung panahon na yon na tuwing ika-25 ng Disyembre. Pero ang sineselebrate nila yung araw, the sun. Yung araw na pinamagatan po nilang Solis Invicti. Ika nga, Natalis, Solis Invicti, the birth of the unconquerable sun. Yung sineselebrate nila every 25th. Wala pa hong Christmas noon. Pero dito mauugat yung celebration natin tuwing December na sineselebrate nga dyan sa ancient Rome every December 25. It is totally pagan, mga kaibigan. Opo. So, salamat po kay Sister Jamelin. Jasmine Jamelin. Okay. Next clip, si Sister Mirna. Ako po si Mirna Barmeso, 50 years old, Barangay ni Mano po Tatabong, Roa City. May tanong po ako, may pagkuko pa tayo. Pagkuko. May paghuhukom ba tayo? Hindi po tayo kasama sa maghuhukom. Ang maghuhukom po ay ang Diyos. Meron pong paghuhukom ang Diyos para sa ating mga tao. At yun po ay mababasa natin sa Biblia. Opo. 20, 11 hanggang 13. Narito po. At nakita ko isang malaking luklukang maputi. At ang nakalukluk doon, nasa kanyang harapan,
Ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan, bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. O yan. Napakalinaw. Meron po talagang araw ng paghuhukom. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 9:27. Pagka ang tao namatay, may darating na panahon ng paghuhukom. Yan po yun sa Apokalipsis na nadinig o nabasa po natin. Kaya hindi po mangyayari yan habang buhay pa tayo ngayon. Yan po'y darating, yan po ay mangyayari muna ang pagparito ng Panginoon bilang ikalawa. After 1,000 years, doon po magaganap itong paghuhukom sa lahat ng tao na bubuhayin mula sa pagiging patay. Yun ang sinasabi. So meron, no? Yun ang tugon ng Biblia. Meron. Opo. Ngayon, medyo sa ating lipunan na judgmental. Marami tayong alam na tayo mahatol ng umuhukom. Opo. Siguro maghunos dili po tayo. Kung tayo sumisigaw ng katarungan, may proseso ang pinayagan ng Diyos na umiral sistema ng tao na meron tayong justice system. Ngayon, if it fails, itong justice system na sinasabi ng Biblia, hindi magfe-fail to. Opo. Darating ang panahon yung dulo. After the justice system na ginagawa, umiiral sa panahon, sistema ng tao, when it comes, matwid na pagpapasya o matwid na paghukom to. Opo. Dahil nakasulat sa isang aklat ang lahat ng ginawa ng tao. Mula nang siya'y maging tao o mula doon, pagka po siya'y nakabilang doon sa hahatulan na yon, hindi kasi siya naging kabilang sa mga lingkod ng Diyos na hindi nakasama sa hahatulan, yun ang mangyayari. Makakasama siya sa hahatulan ng Diyos. Kasi pagka po kabilang tayo sa mga lingkod ng Diyos, ayon kay Apostol Pablo, wala na tayong hatol. Pero pagka hindi tayo kabilang sa mga lingkod ng Diyos, kabilang tayo sa hahatulan. Basahin nga natin yun sa Roma 8:1. Ang wika ni Apostol Pablo, ngayon ngay wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. O yan, ang maliwanag na sinasabi. Ang mga wala ng hatol, hindi nakasama doon sa hatulan, yung bang pagka nabuhay na maguli, hahatulan pa ayon sa kanilang mga gawa, hindi na tayo makakasama doon. Dahil pagka tayo nabuhay bilang lingkod ng Diyos, ngayon, nabuhay tayo gaya ng lingkod ng Diyos. Sa pagbabalik po niya, mabubuhay na tayo. Hindi na po tayo maghihintay ng 1,000 years pa uli at doon pa lang tayo mabubuhay, saka pa lang hahatulan. Hindi na po tayo kasama doon. Kaya mahalaga po na ngayon pa lang matiyak natin ang ating kalagayan. Kabilang na ba tayo doon sa mga sinasabi ng Biblia sa pahayag ni Apostol Pablo na mga kay Kristo? Kung kabilang na po tayo doon, hindi na po tayo kasama sa hahatulan ng Panginoon. Pero pag hindi tayo naging kay Kristo, kasama pa rin tayo sa hahatulan. Ibig sabihin ng hahatulan, doon natin malalaman kung saan tayo pupunta. Hindi naman ibig sabihin, siguradong maimpyerno tayo. Hindi po ganon ang kahulugan. Doon lang idideklara kung tayo ba'y makakasama sa parurusahan o hindi. Opo. So, sana nakatulong sa inyo yan, mga kaibigan natin from Pangasinan, Capiz, at ng huling tanong po natin for today, kay Jimwell. Ako po si Jimwell, mga rin po, 25 taon na gulang. Pinapayagan ko po mapanood ang video na to. So, ang katanungan ko po, bakit po mahalaga po ang Diyos at bakit dito tayo mahal na Diyos.
Very good question. Si brother, brother? Opo. Brother Jemuel. Well, Bakit mahalaga ang Diyos? Ay talagang napakahalaga po ng Diyos. Ang paliwanag po ng kasulatan, basahin natin. Aklat ng mga awit, 103, 103. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo Kanya. Tayo Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Yan, napakaliwanag po. Bakit mahalaga ang Diyos? Ang unang-unang dapat na alam nating dahilan, siya po ang lumalang sa atin. Kung walang Diyos, walang lumalang sa atin. Wala tayo, ibig sabihin. Kaya, kung sa tingin natin, mahalaga tayo, lalong mahalaga ang Diyos. Kasi, ang lahat ng nabubuhay sa lupa, nilalang ng Diyos, lalong-lalo na tayong mga tao. Isa pa, tayo po ay sa Diyos. Ayon sa sinasabi, pag-aari tayo ng Diyos, kaya napakahalaga ng Diyos. Wala tayong anuman, wala tayong kabuluhan. Kung hindi tayo magkakaroon ng ganitong unawa, ayon sa sinasabi ng Biblia, ang Diyos po ang lumalang sa atin. Kaya napakahalaga ng Diyos, napakahalagang makilala. Kaya iniutusan niya ang tao, alamin ninyo ito, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Bakit niya mahal tayo, kapatid na Yusel? Bakit niya tayo mahal? Tingnan natin. Mahal po niya tayo kasi tayo Kanya. Pero ang isa pang dahilan, ito. Masdan ninyo kung paanong pag-ibig ang ipinagkalob sa atin ng Ama. Unang 1:1. Upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Yan. Kaya po tayo ay mahal ng Diyos. Maliwanag po. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya yan ang gusto ng Diyos na ma-preserve para po sa atin. Yung ating pagiging Kanyang anak. Kaya nga nagsakripisyo po siya para sa atin. Yun nga lang, hindi siya nakilala ng tao. Ang ginawa sa Kanya, ipinako siya sa krus. Pero tinanggap niya yun. Kasi nga po, mahal niya tayo. Ang dahilan para po sa ating pagiging anak ng Diyos. Kaya tayo naman bilang tao, dapat pahalagahan natin yun. Huwag nating payagan na ang ating buhay ay nagdideklara na parang wala tayong nakikilalang Diyos at parang hindi tayo anak ng Diyos. Huwag po. Kasi sinasayang natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sinasayang natin ang pagkakalikha ng Diyos sa atin. So sana naging klaro po yan. No? God loves us truly dahil creation niya tayo. Natural yun na tayo mahalin. At in return ng pagmamahal na ito, dapat tugunan natin, sagantihan natin ang tamang paglilingkod sa Kanya. Opo. Salamat po. Sana'y masampalatayanan po ninyo yan. Tulungan tayo ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, ay hinto muna tayo sa pagsagot sa mga katanungan. Ang bahaging ito ay ang pagpapasalamat po natin sa Panginoon dahil ginabayan po niya tayo. Kalaki pang pagdalangin tuloy-tuloy para po sa inyo na aming mga taga-subaybay, sa aming mga kapatid sa pananampalataya na patuloy na siyempre sa iba't ibang sitwasyon ay nakikipagbaka at dumadaan sa iba't ibang suliranin ng buhay. Kaya sama-sama po tayong dumulog at manalangin sa Panginoon. Aba, manaming hari, Panginoon, ikaw na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan na ginabayan mo kami. Sumaamin ang iyong espiritu upang maipaunawa ang iyong mga kalooban sa pagtugon sa mga katanungan ng aming mga taga-subaybay. Sa iyong lahat ng kapurihan at ikaw ay aming buong pusong pinasasalamatan. Nakikiusap lamang kami na nawa ang mga aral na ito ay maging pagpapala sa lahat ng sumusubaybay sa amin. Magpatibay sa aming kapatiran sa mga pagdilingkod sa iyo at maging paraan naman para maakay sa pagdilingkod sa iyo ang hindi pa namin kapananampalataya, kung maaari
ay makasama naming lumuluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Alalahanin mo lamang ang may mga sitwasyong mahihirap na dinadaanan, may sakit, may suliranin, at iba't ibang mga bagay na kuminsan ay nagiging dahilan para mawalan ng pag-asa. Gabayan mo po sila, Panginoon, at payagan mo po na madaman nilang ikaw ay nagmamahal sa amin na yung mga nilalang. Ipakilala mo po sa kanila ang iyong mga kalooban. Kumasangkapan ka po ng mga taong magpapaunawa ng mga dinaranas nila. At kung maaari, ituro mo sa kanila ang mga solusyon. Ang mga kagalingan ay magkaroon nawa ng pagkakataon sa kanila. Opo. Upang sa ganitong paraan, lalo kanilang makilala na siyang tanging Diyos na nakapangyayari sa aming iyong mga nilalang. Amen. Pagpalain mo rin po ang programang ito sa pamamagitan ng pagpapala mo sa iyong leader sa iyong bayan. Sa aming matandang pangkalahatan, kapatid Nayel, lagi mo po siyang tutulungan. Ingatan mo po siya sa pangangasiwa sa iyong bayan upang sa ganitong paraan ang gawaing ito at ang misyon ng iyong iglesia ay mapalaganap sa buong sanlibutan. Amen. Sumasampalataya kaming nakikinig ka po sa aming paglapit. Pinagpapala mo kaming lahat, ang mga sumusubaybay sa amin, ang mga kasangkapan mo upang mabuo ang programang ito. Aming inihahandog ang lahat sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilig. Inaanyayahan po namin kayong muli sa ating next episode, sa ating next content, higa nga sa ating mga social media pages. Muli po, kami po ay nagpapaalam na taos puso kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilig. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo pantayan ng Panginoon sa ating paghiwalay. Bispa.